Ryan, ano ba ang ibig sabihin ng nilalaman ng COA report na yan? June, ayon sa AFP, ang issue na binabanggit sa COA report ay administrative at procedural in nature at bahagi ng tinatawag na corrective governance, hindi isang deklarasyon ng katiwalian sa loob ng AFP. Batay sa 2024 audit report ng COA, umabot sa nasa 6 na hindi otorisadong bank account habang 201.86 million pesos naman ang hindi naliliquidate na cash advances kung saan malaking bahagi ay overdue. Yes, no? Ang pag mga ganito namang NACOA findings, hindi naman yan ibig sabihin na meron nang corruption doon. Ito are procedural in nature. So kung kailangan i-correct, itong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, of course, we take this as like somewhat like a constructive criticism of sorts. And kailangan ayusin natin yung sistema, hindi ibig sabihin na may katiwalian, no? But kung meron man kailangang i-align para maging tama yung proseso, gagawin yun ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Tugon, agad nagpatupad ng mga reforma at corrective measure ang AFP, kabilang ang pagpigil ng sahod ng mga accountable officer, pagpapadala ng demand letters, pagsasagawa ng mga administrative at legal na hakbang upang mabi ang mga hindi ayos na obligasyon. Patuloy rin anila ang pagsisikap ng Sandataang Lakas na matunton ng mga responsible kabilang ang mga retiradong tauhan upang ganap na mabawi ang pondo na alinsunod sa direktiba ng COA. Kaugnay naman ng mga hindi otorisadong bank accounts, sinabi ng AFP June na isinara na at sinasaayos ang mga ito. So we have taken decisive steps to regularize and close these accounts cited in the audit. So ang nabanggit dito, yung AFP Medical Center has closed itong mga accounts for the PCSO Endowment Fund. Yung ating Presidential Security Command has also completed the closure of its 2 accounts. And the Eastern Mindanao Command has undertaken corrective actions to ensure full compliance with government financial policies. So, ito, yung mga reports na to did not establish any loss, misuse, or diversion of funds. Yung accounts that were cited were for the welfare and medical related, and all the funds were used for their intended purposes. Binigyan diin ng AFP ang patuloy nitong paninindigan sa transparency at good governance. Gayon din ang zero tolerance sa korupsyon, kasabay ng paggalang sa due process at rule of law. Tiniyak din ng AFP na mananatili itong tapat sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino. Siyan muna ang details mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.